first, we will look at this segment here, and we will answer this question on who the author is. Important for you to understand the entire context of the particular book para hindi tayo nami-misinterpret ng ating nababasa. Di ba? Baka ma-spiritualize natin masyado sinasabi. Unang tanong, sino po ba ang may akda ng liham na ito? Pablo. Si Pablo. Ano ang pangalang ginamit niya dyan? Paul. Okay. Ano siya dati? Sino siya dati? Siya si dating Saul. Okay. Sino yung dating Saul? Ha? Killer. Ano siya? Killer. Okay. Persecutor. Persecutor. Okay. Mamamatay tao, mamamatay mga Kristiyano. Pagkatapos, ano nangyari sa kanya? Siya ay converted. Na-convert. He met Jesus Christ on the road to Damascus. Remember the story? One day, while he was persecuting Christians, lisensyado siya. One day, he met Jesus with a flashing light on the road to Damascus, and that started his journey. Alright? Now, what? Okay, what is Paul? Okay, siya ay isang apostle. Take note immediately that Apostle Paul never introduced himself as the Apostle Paul. Hindi siya the Apostle Paul, siya ay an apostle. Tandaan natin yan, dalawa magkaiba yan. Kasi alam nyo, may mga tao ngayon na ang akala nila, pag matotoong siguro, bigyan sila apostolic ministry, sa calling card nila nakalagay apostol, hindi naman apostol apelido, di ba? Apostol Juan de la Cruz. Mag-iingat po kayo sa mga tao ganyan dahil mga tao na sasabing, ako si apostol, ganito, ganyan, di ba? Dangerous people. Alam po ninyo, maraming mga tao, kaya ingat kayo, wala namang calling, may calling card. Nako, delikado yan. Wala namang calling, may calling card. Kaya mag-ingat. Si Apostol Pablo, hindi itinaas yung kanyang titulo, bagamat itinataas siya ng maraming tao. He is considered an apostle. And the word an apostle is simply the word sent one. Say the word, sent one. Isinugo. Okay, tandaan po natin na tayo gumagawa ng apostolic ministry, tayo ay mga sent ones, which is the modern word missionary. Hindi ba? So, in some sense, you are an apostle because you're doing apostolic work. You're starting a work outside the parameters of your local congregation. Yan ay isang gawain. So, please po, huwag kayong maglalagay ng title, The Apostle. Alright? Dahil hindi bagay sa mukha nyo. Okay? Hindi bagay sa inyo. Alright. Now, I'd like you to notice again on the passage. How does he describe himself? Apostle, and then he will use the word servant. Servant. So, kaya ang tawag sa atin ay sir. Saka servant. Servant. Okay. Now, what does the word servant imply? Servant. Doulos. A bond slave. Somebody who is owned by a master. Isang tao na pag-aari ng isang amo. And po ninyo, ito mga servant ay binibili ito sa isang lugar at natawag na agora, palengke, tinuturingan si doon. Kung sino ang nagbenta sa kanila, yun ang mag-uuwi sa kanila. At sila ay nagiging pag-ari nung bumili sa kanila. Kaya no one on this particular generation, on their generation, Jesus said, no one can serve two masters. Bakit? Isa lang ang bumili sa iyong master, yun lang ang iyong susundin. Okay? Amen? Okay. As we go on, we like to understand nasaan siya sa panahong isinusulat ito. Siya po ay nasa lugar na tinatawag na Nicopolis. At dinala niya dito si Titus at pagkatapos kanyang iniwan niya, ano ho? At si Titus ang naiwan na dito sa islang ito at siya po ay nasa malayong lugar na. So, ibig sabihin, itong letter nito ay pinadala mula sa isang malayong lugar, mula sa isang distansya at meron siyang pinadalhan. Tanong, bakit po siya sumulat? Meron siyang dahilan kung bakit sumulat. Una, from our observation, we find siya ay nagsulat para magbigay ng encouragement. Encouragement. Bakit bibigyan ng encouragement si Titus? Bakit po?
Maraming problema sa lugar niya. Okay? So, kaya dapat siyang i-encourage. Another thing that he gives here is he gives instructions. Nagbigay siya ng mga panuntunan, instructions. Bakit siya nagbigay ng instruction? Ano ba si Titus sa lugar na ito? Ha? Ano si Titus? Siya po isang manggagawa ng Diyos. Hindi ho ba? So, ibigay siya ng instructions. Ganito ang paraan. Ito ang dapat mong gawin. Dahil sa lugar na yan, magulo. Marami diyang may topak. Marami diyang may mga depresya sa ulo. Kaya, ito ang mga panuntunan. Not only that, he wrote to, not only to give Titus encouragement, to give him instructions, but also to give him warnings. Warnings. Mag-iingat ka dyan, Titus. Meron dyan mga false teachers. Meron dyan mga taong nasa telebisyon na nagtuturo ng tamang daan, kalaban ng dating daan, at kung ano ng mga daan, kali-kaliwa daan, di ba? So, Apostle Paul was writing Titus because, he needed these things. Kailangan niya mga bagay dito. Now, kailan naman po ito sinusulat ni Apostle Pablo? Ito'y sinusulat niya during his second missionary journey. This is approximately around, according to some historians, around 65 AD. Around 65 AD. Kaya sasabi kong around dahil wala na kasi siguro ng exact time and date. So here's the sample of how we apply this basic principle. Nagtatanong ka ng OIA, ito ngayon ang naka-expanded version kung paano din diskubre ang ilang mga bagay. Now, this worksheet is only an example for you to follow. Now, watch carefully. Sa bandang huli o sa bandang ilalim, you put a box there and it answers the question, therefore, I must. Therefore, I must. Immediately, from the introduction itself, meron na kagad itong, ano ngayon sa akin yan? Ano ngayon sa akin? Okay. Lagyan natin ngayon ng sagot sa ano ngayon. Okay. Ano si Pablo? Ano si Pablo? Apostol. Dating masamang tao, ngayon na isa ng bagong nilalang. Siya'y sinugo ng Diyos. Naging masunurin ba siya? Naging masunurin ba siya sa pagkasugo sa kanya ng Diyos? Therefore, ano dapat ito sa'yo? Dapat akong maging masunurin. Simple lang, ano ho? Okay. Si Pablo po ba ay lumiham sa kanyang disipulong si Titus? Dapat? Ano dapat nating gawin sa ating mga disciple? Ha? Sulatan din. Ano kung katabi mo lang? Okay. Ano gawin? I-encourage. Yun ang trabaho natin sa ating mga disciple. I-encourage, i-warn, i-instruct. Di ba? Yun ang trabaho natin kanila. Why? Dahil tayo'y isang araw maghihiwalay din. Walang discipler na magkasama habang buhay. Gusto niyo ba yung magkasama kayo habang buhay nung discipler mo? Hindi naman gano'n, hindi ba? So, what we'd like to see here is the reality of the ministry. Now, as we look at this perspective prepares us now for the understanding of the second one. Okay ba? Paliwanag po.